meron ka. Huwag ka magalala, hindi ako magsasalita. Anong problema, Iha? Sino yan? Si Nicolas! Kung gano'n, sabihin mo pumasok na siya. Hindi na po, umalis na po siya. Hindi mag-epes, dito pa ako. Nagsama pa ako ng 3 itlog. Nicolas, pakiusap. Umalis ka na lang, alang-alang sa akin. Hindi makabubuting manatili ka dito. Pakiusap naman, unawain mo ako. Pero Betty, paano ko siya maintindihan na gusto mo akong paalisin? Tingnan mo, ang gwapo ko. Nagdala pa ako ng magsikelo at saka bulaklak. Nagpunta ako para gawin ang trabaho ko. Huwag na, Nicolas. Hindi mo na kailangan gawin yan. Nandito si Sir Armando. Ah, ganun? Pakilala mo sa akin. Nicolas, ano ka ba naman? Pero Betty, sa'yo naman to suot ko. Galing pa to sa baon ng tatay ko eh. Nicolas, huwag ngayon. Ikaw ang manager ng Terra Moda. Kausap niyo pa pa si Sir Armando. Nandito yung mga kasamahan ko. Hindi makabubuti na magkaroon ng iba't ibang informasyon. Naintindihan mo ba? Si Patricia Fernandez, nandiyan ba? Sasamantalay ko na pagkakataon. Tayo na mga pare. Ay, Nicolas, ang babaeng yun, hindi pwedeng pumasok sa bahay. At hindi yan pupunta yun dito. Kaya sige na, bukas na lang tayo magkita. Maraming salamat sa inyong lahat. Pero Betty, ano ba gawin sa mga to? Bahala ka na. Ano, Betty, sisigilin ako ng mga yan eh. Ano na lang sasabihin nila sa akin, kawawa naman ako. Tinanggihan ako ng nobya ko, haranahin pa nga namin. Naku, delikado ako. Kapag hindi ako nakabayad sa kalas, patay ako. O sige, ganito, kumuha ka muna ng pera sa Terra Moda. Bayaran mo silang lahat. Ano ilalagay ko doon? Harana? Para sa nobya ng manager? O harana para sa mayari ng kumpanya? Ako, bahala ka na nga. Kaya lang, Betty, sayang ang pera. Sasamantalay ko na. Pakinggan mo na lang ang kanta. Nicolas! Sige na, Betty. Pumayag ka na. Hayaan lang natin sila kumanta. Kahit isa lang. Okay na, mga tol. Simulan na, Harana. Dalayan nyo, para sa akin nobya. Para sa akin mahal. Para sa my birthday. Pero, ang mahusay talaga sa negosyo ay ang Tio Lazaro Pinzon. Matapos siya makasal kay Susana Mayorga, isang kilalang babae, na galing sa mabuting pamilya at maraming pera, ang mga ito ay pinamahala sa akin para lalong lumago ang mga National Railroads. Kaya namatay yun dahil sa sakit eh. Cheers. Cheers. Alam mo, ibili ni Nicolas isang harana para sa aking anak. Bilip na bilip ako sa mga ganyan. Ano ka ba, Freddy? Patayin mo muna yan at makinig tayo sa harana kay Betty. Ang akala ko pa naman, kilala mo na si Nicolas. Hindi pa kami nagkikita, Mang Hermes. Oh, ipakikilala kita kay Nicolas. Alam mo ba si Nicolas ay mabait at mabuting tao? Halos dito na siya nakatira sa amin. Ang turing namin sa kanya ay parang anak na namin. Sabagay, may anak na kaming maganda. Pero, ang pinaka-importante niyong dapat malaman, si Nicolas ay mahal na mahal si Betty. Mahal niya at para sa amin, importante yun. Napaka-importante. Ay, ang ganda naman! Ay, nakakabilib naman. Alam niyo, sa napakahabang panahon mula na ikasal ako, ngayon lang ako nakarinig ng haranang napakaganda talaga. Dahil ko ng pera si Efrain, hindi ba lang ako nakatikim ng harana sa kanya? Tama na, Sofia, tama na. Ay, naku, bakit ba ganito mga babae? Ay, para man na makita na ako ng tulad ni Nicolas. Ay, mabuti pa si Betty. Ang swerte niya, no? Oo nga, no? Ang gusto ko rin nobyo yung tulad niya. Nobyo yung mag-aandog sa akin ng isang harana. Napaka-romantic. Nakakaingit. Sorry tayo, girl. Siya lang ang nag-iisang gentleman. Siya lang ang merong magandang ugali. Hindi tulad ng iba niya, walang isang salita. Pare-pareho na lang ang mga lalaki. Wala nang ganyan ngayon. Ang iba dyan, wala talagang kwentang kausap. Puro salita, walang gawa. Iba na talaga ang panahon ngayon. Wala nang mga katulad ko. Wilson! Hindi ka ba natulog kagabi at dito ka natutulog? Gising! Wilson! Gumising ka lang, Wilson! Dumating na si Sir Armando at Sir Valencia! Oo, Igarahin mo na ang mga kotse nila! Tara, sige! Mabuti nga sa'yo. Okay, yan ang pintura ng elevator. Bababa mo lang. Halika na.
dito. At makikinig tayo sa harana, ha? Oo. Ano pa ba? Huwag mo umuwakan dyan. Bilibit ang pangit tayo, hinaharana pa. Hindi siguro nobyo. Malay ko. Sino kaya sa mga bakulaw na yun ang nobyo ni Beth? Hindi kaya yung Edward na yun? Ano ka pa naman? Okay ka lang, Marcy. Ang lalaking yun ay mayaman. At nagsisiguro ko sa'yo na hindi yung sasama sa mga musikero. Hindi, Marcy. Baka nasa loob na siya. O baka naman ipinadala niya yung mga musikero niya. Basta siya ko wala sa apat na yan. Oo, tama ka. Paano, Betty? Tapos na. Sana masaya ka. Salamat. Wala man lang bang halik? Betty, sinaktan mo ang puso ko. Okay, 3 itlog, gawin na tayo. Betty! Akin na, anak. Betty, nasa si Nicolas? Umalis na siya. Bakit di mo siya Ay, pinapalo? naku, Betty. Gusto namin siyang makilala. Bakit mo naman pinaalis? Oo nga, Betty. Alam mo, ngayon na ako nakakita na magnobyong ganyan. Ay, naku, ikamamatay ko pag hindi ko nalaman ang nangyari. Ayaw na niya pumasok. Masyadong mahiyain yan. Magkikita na lang kami mamaya. Betty, sino ko lang? Umalis na po siya. Bakit? Bumati lang po siya ng happy birthday. Umalis na rin ng mga musikero. Opo. Ay, sayang naman. Girls! Dali na ang tawa ko. Sino sa inyo may candy o kahit ano? Baka malaman niyo, uminom ako. Pwede kang umuya ng chewing gum para hindi ka maamoy. Ang problema, anong gagawin mo dyan sa boses mo? Hindi ko siya kakausapin hanggang bukas. Paano, Aura Maria, sumabay ka lang sa akin. Ay, sabay na kita. Sige na, huwag ka nagtumanggi at ikaw din ni Misita. Girls, mabuti pa mag-taxi na lang kayo. Alam niyo naman, hindi tayo kasya sa kotse to. Ay, sige na, Berta. Sige na. Kami nang bahala. Ay, girls, huwag na akong alalahanin. Sige, kayo na lang ang sumabay kay Berta. Ano? Pwede ba tumigil ka? Sige, may nasa bahay. Kailangan mo alagaan ang anak mo. Ngayon gusto mong maiwan kahit lasing ako. Hilahin ka. Oo nga naman. Sige na, sumama ka na kay Berta. Ay, ayoko. Hindi na makasabay sa kotse niya. Si Freddy ang maghahatid sa akin. Hindi ba, Freddy? Ay, naku naman, Ora Maria. Paano ka ihahatid ni Freddy? Hindi kanya maihahatid sa bahay ni Berta dahil ang casting niya, si Wilson. Eh, paano yan sasabay? Lasing na lasing mo ako, ha? Tingnan niyo, ha? Ay, tama na nga yan. Halina kayo dating yung taxi. Ay, sige. Sandali lang. Hindi ko pwede sumalit. Wilson! Teka lang. Ang totoo nga na talagang problema natin sa tabing ito sa ating pag-uwi ay si Wilson. Mabuti pa, isabay niyo na siya. Total naman, sasakay kayo ng taxi. Para makauwi na rin ang bokong na to. Aba, ang galing mo rin naman, Freddy. Ay, nakita mo na ang lasing na lasing na. Pasasabay mo pa sa aming mga babae. Okay lang. Sige. Hayaan niyo muna ako magpaliwanag sa inyo. Hindi siya lasing. Inaantok lang talaga si Wilson, mga mare. Unawain niyo na lang, hindi siya sanay sa kuya. Ipinapaalala ko sa inyo na inaasikaso niya ang lahat kapag araw. Kaya kailangan niya makabawi ng tulog. Ngayon, kung gusto niyo, isasabay ko sa aking motorsiklo at sabay kaming mamamatay. Sige na, Freddy. Tumigil ka na sa kakasalita mo. Kinokonsensya mo pa kami sa mga pinagsasasabi mo, eh. O sige na, halika na, tulungan mo na kami isakay siya sa kotse, no? Kayo naman, kahit yan. Sumilahan kayo. Siyempre, gagawin ko yung sinabi niyo. Ngayon, napakiusap ng ating pinakatatahing representante sa katapatan. Pakisabi sa kanya, iyahatid ko siya. Malapit sa bahay ni Berta. Freddy, ang safe mo talaga. Wilson! Oo. Okay na lahat. Aalis na kami. Halina kayo. Halika na, sandali lang. Magpaalam muna tayo sa mga magulang ni Bestie. Sa halagang Si Sir Armando din, no? 79,000, ang matandang Lazaro ay bumili ng isang hardware sa kabayanan. At dahil magaling sa negosyo, umunlad siyempre. Aalis na kami. Good night po. Maraming salamat. Good night din. Oo. Sige. Naging oras na para umuwi. Umupo kayo dyan. Sige, salamat po. Maganda pag-uusap namin. Pauwi na kayo. Sige, sige. Sige. Sinodaan na. Bang Hermes, palagi ko, kailangan ko na umalis. Masyado ng gabi, may pasok pa bukas. Hindi, wag muna. Ano ba, Julia? Bilis naman. Magdala ka ba ng pagkain? Magpuputom itong ating bisita eh. Sige na.